Naniniwala ka ba sa lason, kabanalig? Alam mo ba ang mga maaaring maidudulot nito sa ating mga kalusugan? Alam natin na iba-iba ang pamamaraan ng paglason sa isang tao. Merong pisikal na paglason at merong ding espiritual na lason. Ang pisikal na paglason, mga kabanalig, ay hinahalo ito sa mga pagkain na kakainin ng isang pasyente. At kapag ito ay kanyang kinain, ay maaari niyang ikamatay o magdulot ng matinding pinsala kaya siya magkakasakit. Ngunit ito ay wala sa labas ng kanyang katawan, kundi na sa kanyang kaloob-looban. Ang espiritual naman na paglason ay kaugnay ng mga orasyon na banggit na makapipinsala ng mga taong normal, lalo na pag walang alam sa espiritual. So, napakaraming uri ang pamamaraan ng paglason. Depende, pwede itong ipitik sa kanin, sa pagkain, saan pa, at sa mga tubig na inumin. Subalit, ano-ano mga dapat nating gawing solusyon upang maiwasan ang mga bagay na ito o ang mga pangyayari na ito? Ang video na ito ay para sa inyo at ang ating tatalakayin ngayon, ang ating ipabahagi ay ang kontra sa lason. Kung ikaw ay nakaranas na ng pagkalason, pagsusuka na halos walang tigil, pananakit ng tiyan at marami pang iba. So kapanalig, ito na ang solusyon. Kung sakali ito ay iyong naabutan at meron kang kakilala, kamag-anak, kaibigan na nalason, hindi mo na ito kailangan pang dalhin sa albularyo. Ikaw mismo, kapanalig, ay kaya mo na itong gawin, physical man at spiritual na paglason. Kaya mo itong kalasin sa pamamagitan ng orasyon na ating ibabahagi ngayon. Siya nga pala, kapanalig, mahilig ka ba sa ganitong klaseng uri ng video na pagbabahagi ng lihim na karunungan? Kapanalig, hindi ka nagkakamali ng napasyalan na channel dahil ang channel na ito ay kapuno ng kaalaman at nagsisiksik at nagpupumapaw. So pagkakataon mo na, kapanalig, upang kunin ng mga mahalagang orasyon na ating ibabahagi ngayon. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay siguraduhin nakafollow ka, kapanalig, nang sa gayon ay palagi kang updated sa ating mga bagong upload na video at sa ating pang kasunod na ibabahagi kagaya nito. At nga pala, kung nice mong magpa-shoutout, mag-comment lamang sa ibaba ng ating video na ito at i-share ang ating video nang sa gayon ay aking mapansin ng agad-agad. At sa susunod nating content ay i-shoutout natin ng mga pangalan na nais magpa-shoutout sa ating video. So, bago natin simulan ang ating pagbahagi ng orasyon ay nais ko munang i-shoutout ang lahat ng nasasakupan ng Team Babaylan, lalong-lalo na ng Babaylan Council of the Philippines, sa lahat ng nasasakupan nito. Shoutout kay Mirasol Soriano Lumpas, shoutout kay Frisalin Nuevas, shoutout kay Zaira Valencia, shoutout sa kay Mama Claudine Jean Delisarta Gomez, shoutout kay Papa Raja Gigayuma, at shoutout sa lahat na nasasakupan, lalo na sa ibang bansa, kay Brother Robert Tejero, Ronel Tejero, at sa iba pa na nasasakupan. Pasensya na mga kapatid sapagkat hindi ko memorize ang lahat ng inyong mga pangalan. Luzon, Visayas at Mindanao at sa ibang bansa, shoutout sa inyong lahat sa aming nasasakupan. At syempre shoutout din sa lahat ng mga kapwa manggagamot at tingero. Shoutout sa lahat ng mga sikat na manggagamot at shoutout syempre sa aking pamilya dyan sa probinsya ng Negros. So muli mapagpalang gabi sa ating lahat. So mga kapanalig, ano pa nga bang ating inaantay? Tara, simulan na natin ito. Ayan, dahil umabot ka sa gitna ng ating video, kapanalig, nako, hindi na natin pang patatagalin ito. Kumuha ka na ng notebook at ballpen at pagkatapos ay isulat ang orasyon na mababanggit.
tandaan, ang orasyon na ito na kontra sa lason ay iihip sa tubig at pagkatapos ay inumin bago lumabas ng inyong tahanan o bago ka pumunta sa kainan, kapanalig. At kung sakali man na nakaramdam ka ng kutob na parang may lason yung pagkain, ay kumuha muna ng tubig at pagkatapos dasalan ng orasyong ito tsaka inumin tsaka ka kumain. O di naman kaya kapag may abot sa iyo na tubig ay pwede mo itong usalin at pagkatapos iihip doon sa baso na may tubig, lalo na pag ito ay glass na baso, no? Kusa itong mawawasak, kapanalig, ang baso na iyong hahawakan kung ito ay may lason, physical man o spiritual. Tandaan, ang orasyon na ito ay gamitin lamang sa tamang panggagamitan at huwag itong ipagyabang sa iyong kaibigan na kapag may lason yan, wasak yan kasi meron akong orasyon. So, silent lamang natin, kapanalig, parang orasyon ay mas maging mabisa at mas mabisa ito, kapanalig, kapag iyong kabisado ang orasyon. So, narito ang orasyon. Epse venena bibas, Jitam salvame. Epse venena bibas, Jitam salvame. Epse venena bibas, Jitam salvame. At isunod ka agad ang susi nang sa gayon ay mas mabisa ang ating orasyon na bibitawan. Cruzante pater benedicti. At pagkatapos ay iihip sa tubig o sa pagkain na sa pakiramdam mo ay meron itong lason. Para sigurado, pag naihip mo ito, kapanalig, at pag ginawakan mo na yung baso, sigurado sasabog ang baso sa iyong kamay. Ayan, so kamusta, kapanalig? Naway nadagdagan ko ang iyong kaalaman at lalo pang sumiksik ang kaalaman sa iyong ulo o sa iyong utak. Naway gamitin ito sa tamang panggagamitan. Nga pala, kapanalig, nais ko lang kamustahin ang iyong araw. Kamusta ka, kapanalig? Okay ka lang ba? Ayos ka lang ba? Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat lamang palagi, kapanalig, at magdasal. Manatilihin ang pagpalakas ng iyong physical at spiritual na katawan. At huwag babayaan ang mga sarili. Kapanalig, kung ikaw ay puno ng problema, puno ng pagsubok ngayon, sa sitwasyon mo ngayon, ay tandaan mo ang katagang ito at palagi mo itong i-remind sa iyong sarili. No? Pakinggan mo ito, kapanalig. Sinabi ng Diyos sa iyo ngayon, kapanalig, iwasan ang labis na pag-iisip. Magtiwala ka sa akin. Ibibigay ko sa iyo kung ito ay para sa iyo. Kahit na tila mahirap talagang makamit, magtiwala ka sa akin. Ayan, tandaan natin yan, kapanalig, ang katagang iyan, dahil ang katagang iyan ay nagmula sa ating Panginoong Hesus. Naway magsilbing aral ito sa atin, mga kapanalig. Hindi porke nasa mahirap tayong sitwasyon, hindi porke punong-puno tayo ng problema. Actually, lahat naman tayo nakakaranas ng ganyan, lalo na ako ngayon. Subalit, pakatatag lang, ang lahat ng ito ay ilusyon lamang. Ang lahat ng ito ay normal na mararanasan ng bawat isa. Subalit, kailangan mong maging matatag, lalo na kung ikaw ay may mga asawa, anak, mga asawa, may mga anak at may asawa na nag-aantay. Laban lang, kapanalig. Tuloy natin to. Laban mo yan. Laban natin to. Kaya focus sa goal, at pagkatapos ay manalig sa taas. Magdasal, humingi ng kapatawaran, nang sa ganun ay tuloy-tuloy ang blessing sa atin. Yan ay maikli lamang na payo, subalit kung ating iisipin at lalaliman ang bawat kataga na binitawan ay may malalim itong nakahulugan. Nawa ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. That's all, mga kapanalig. Thank you so much. To God be all the glory.